What a loser. Cut mo yun, ha? Cut Okay. yun. Pwede kat yan pare, na hindi naman live eh. Cut yun, ha? Pang thumbnail lang yun. Bihira. Hello! Hello, hello. Kamusta kayong lahat? Kami nagbabalik sa sumasagiksik at gulagulanit na futuristic. Sumasagitsit. Sumasagitsit na futuristic. Future entertainment. Hindi ba Kaya nga na golden? wala nang golden age pare. Hindi ba Mamaya golden? kwento natin kung bakit wala nang golden age. Kasi, Ay, puta. Ang ano lungkot. to eh, ito Mga yung, OG fans natin, pare. Malungkot. masarap pakinggan yung salitang futuristic of virtual entertainment. Dahil parang feeling ko hindi lang tayo nag-iisa ron eh. Pero sa Denmark, I guess, pwede kong sabihin na nag-iisa kami. We are. Sobrang busy nila, walang may gustong gumaya eh. Marami kaming oras sa kamay namin. We have our own time. Yeah. So yeah, welcome guys sa isa na namang podcast. This is episode number 35. Ganun dapat pare. Pinaka sumasagitsit at Yeah. pinaka blazing. Bigyan mo nga pare ng ano, bigyan mo nga pare ng parang bigyan mo ko to lang ng number 35. Yung parang radio voice. At dito po tayo sa episode ng Kwentuhan Ko. Episode 35. No. See you, Ryan. Pare nilabasan ako ron. Natayo na ako ron pare. yung boses mo parang tinikol yung edits ko eh. Tangina, pang intro natin yung pre. Sinama mo pa yung bird mo. Hindi mo na lang. Tol na Yan eh. nakiliti yung tilinggoy ko eh. Sinama pa yung bird mo eh. Pambihira ka naman, no? Sabi ko, ano kayang radio voice nito ni Kuya? Ganun pala radio voice nito. Nakakatigas ng edit. Welcome. Please like and subscribe. Like and subscribe. Lahat ng, ito yung pawang entertainment lang. Yeah. Pero ano yan ang sabi ng mga bata, pag sinabi mong no homo, walang kabakla ang halo. Walang malis. Okay? Walang malis. Walang kabakla ang halo pero may bahid. Nag-gym ka, pre? Nag-gym ka? pre, yung mga muscles mo natutulog na. Alam ko sino favorite ko doon? Si Roderick. Si Roderick pare. He is the best. He's the best. Bilib ako sa kanya kasi nakasuhan siya ng graphing corruption pero hindi ko narinig na nakulong siya. Narinig mo ba? Nabalitaan mo ba? Hindi. Hindi naman. Wala man ako naririnig. May Pero asawa ba yun, pre? Si Roderick Paulate? Alam ko, may asawa daw yun eh. Hindi ba? Di ko masyadong alam pare. I-text ko natin. I-text pa natin, pre. Text natin. Hindi ko masyadong alam pre kasi usually yung kumbaga love life na Roderick Parlate parang ano yan eh. Parang si David Blaine pare hindi yung ma-explain yung magic. Pero hindi nga. Di ba? Parang nakakatawa si Roderick, pare. Ayaw ko lang siya mag-host. Pero besides sana yung nakasuhan siya ng graft and corruption. Yung pagiging artista niya walang bayad ng pangit na chismis. Para siyang si Eddie Garcia pare. Rest in peace yaw. Rest in peace. Eh? Ba't wala bang ano yan? Walang... Well, may narinig ka na ba Chismax? Kay Eddie Gutierrez kay Eddie Garcia no, naging babae, anak sa labas, nilokong kapwa na artista, hindi nagustuhan ng direktor, unprofessional. Yeah. Wala, no? Malinis. Papa. Alam mo bang siya yung kauna-unang, hindi naman kauna-unang, pero alam ko siya yung isa sa pinakaunang gumanap ng bakla na may parang love scene sa Pilipinas. Talagang love scene? Hindi ko napanood pero nakita ko yung mga clips niya. Ano ako ng pare. Nakita pa siya kay Dolphy?
Si Dolphy pare yung bakla-baklaan niya pero alam mo yung ano yung yung makikipaghalikan sa lalaki. Oh? Ano mo si Eddie Garcia yun? Grabe, no? Artista Gan- ka, ganun ka talaga. Buti na, di tayo artista, pre. Tangina tol. Kung meron kang ganong klaseng clout, tapos i-would come around na na pera yung kalalabasan. Tangina tol, sige. Sino yan? Si Paolo Bigione, sige. Laplapan tayo, sige, okay lang. For the art, for the art. For the art. Pero nagbabalik na naman tayo, 35 episode, pare. Pero Oo. yun, Actually, gusto ko nga sanang kaso ayaw ni Jake. Gusto ko sanang gawing season 2, tapos ang gagawin sana namin is buburahin lahat yung mga succeeding, parang exclusively lang sana sa Spotify. Tapos gusto nyo mapanood yung simula namin, kailangan nyo magbayad ng Patreon. Kaso wala pa kaming ganong kalaking Kaya magandang business strategy yun, pare. Yeah, parang maganda yung inaano yun. Yeah, Pero yeah. saka na pag... So far, feeling ko kasi parang gusto ko rin tong i-clip dahil ito yung panahon na pwede kong sabihin sa Facebook. Hey, Facebook friends, gising-gising naman Paki-like and subscribe naman Ano ba? Friends pa talaga tayo. Unfriend. Kahit hindi nyo naman panoorin like and subscribe lang. Follow na rin ng page namin. I-clip ko tong na to. It's around 6 minutes and 50 seconds. So, ilalagay ko to sa Facebook namin. Kaya ako tinatamad tuloy maglagay sa Facebook dahil walang nagsusub. Ano ba? Pag may sinadjust kayo, pinapalo ko naman Labas mo daw kasi nipples mo. Natal, episode 35, medyo nangangapa tayo ng topic. So, pero magsisimula tayo sa sinabi ko kanina, pare. ano yan? Pulusok na topic. Trending worldwide. Kendrick Lamar, pare. Denise, si Drake. Oh, hex na. Yeah. Denise si Drake, pare. Sa Super Bowl. Tinawag si Drake na pedophile, man. Yeah. Chikitik A minor, sabi ni... hindi ko alam yung lyrics. Alam ko chikitik A minor. Chikitik A minor. Kendrick, pare. Pero... Suko na si Drake. Ang dami nilang back and forth na... Takin na tol, nag-file si Drake ng kaso, defamation, na napaka-antag. Akala ko ba tag? Walang sambungan, Drake, ano ba yan? Hindi naman siya tag. It's not. Tol, kumanta ka ng started from the bottom, now you... Maganda. I admit it. Maganda yun. Maganda yung mga kanta niya yun. Started from the upper middle class, now you're super upper class. Yun ba yung definition? Pangit kasi pakinggan yung lyrics starting from the upper middle class, now I'm super middle class. So, pre, isipin mo alam mo ba kung gaano magsugal yun, pre? Alam ko, parang natatalo siya ng 250,000. Ganun, pre, tangina. Pero, you must also remember, pare, marami siyang fuck you money. May-ari ka ng isang music production company. So, ilan yung artist mo, pare, na sikat hanggang ngayon. Kahit hindi ka mag-release ng album, putang tumatabo ka, man. Pero apektado pa rin siya, pero it's still good publicity. Kasi kahit dinidis siya, publicity is, Ipaliwanag mo nga sa akin, kasi, hindi ako, ng history ng hip-hop, naintindihan ko yung pagiging tough at pagiging parang gangster. Pero, kumbaga, ganun ba talaga ka-importante ang rep na you have to diss people? Kumbaga, yung mag-start ka ng beat, pare. Just to get your reps up. I think doon nagsimula yun Hindi ko alam, di ako expert ng hip-hop history. Pero sa mga naririnig ko, parang nag-evolve lang tong rap na to From jazz music, nag-evolve ng... yung jazz, blues. Doon daw nang galing yun. So, ang kanon ng hip-hop yung yo, this song's banging, yo. Nag-iba na ng
Yeah. Mag-iba ng rhythm. Hanggang sa pa-evolve. Nagsimula sa jazz, tapos sabay naging, siyempre, mga... Di ba ano sila? Yung pinakaunang hip-hop grupo, pero yung mga naabutan Ano? ko. Mga, Run DMC. yeah, Yan yung nung Run bata ako eh. DMC, Wu-Tang Clan, Um, NWA. Hindi kasi ang alam ko kasi pare, ang black... Pero may space pa siguro yung bago yung mga yan eh. May Hindi nga. space in between ng evolve ng yung Ng hip-hop. evolution Mm. ng hip-hop dun sa time nila Eazy-E. Alam ko may in between pa dun. Hindi ko lang alam kung sino sila eh. Uhulaan ko, no? Kasi parang ano, parang feeling ko, yung panahon ng ano, ng mga 60s, 70s, ang black culture is more parang swing. Alam mo yung mga parang mabilisang tugtog. Tapos biglang nauso yung scat, yung yung gano'n, pare. Parang feeling ko, tapos uso rin yung habang tumutugtog ng ano ng slow jazz, may nagrarant, ano ba tawag doon? May tawag din yun. May nagsasalita na may deep voice, pare. Parang spoken word, pare. Ang tawag, spoken word. Yeah, so parang feeling ko doon yung simula nun. Tapos pumasok yung disco, pare, yung punk. 'Di ba, yung sila Marvin Gaye, sila Luther Vandross, 'di ba? Tapos nag-evolve din kasi aminin man natin o hindi, karamihan ng mga hip-hop artists nanggaling sila sa hirap eh. So, yung siguro may iba sa kanila gusto mag-aral ng gitara pero hindi nila afford. So, discover nila meron silang capability to tell a story through rhyme. Siguro yun, no? Palagay mo? Yeah, isa rin. Kaya karamihan ng siguro ng mga rap song dati. Kung sa mga violence, crime na nangyari sa kung nasan sila nakatira. Just nila ini-express siguro yun through that music. Pero iba rin ang evolution. Isipin mo yung pinakauna kong narinig na hip-hop, yung I'm a hip-hop, a hippity hip, and a bang bang boogie to the beat. Alam mo yan? Hindi mo alam yan? Jesus Christ, man. Baka alam mo. Yeah, anyway. Yun nga rin siguro yung pinaka parang disappointing sa evolution ng music. Napatagal ng patagal. Napag-usapan natin to nila kaya na yung mga tao nagre-rely sila sa technology na wala na siyang halong artistic touch. Doon din siguro ako bumilib kay Kendrick Lamar kasi lyrical wise. Hindi ko alam yung Magaling siya, pre. yung humble. Alam na rin mo yan? Sit down and be humble. Sit down. Be humble. Hindi kasi may siya, kumbaga nag-stick talaga siya sa sa old school formula ng hip hop na kung saan ang beat ko is secondarily pero ang pinaka-importante sa akin kung ano yung sinasabi ko eh. Di ba? Tsaka kung mapapansin mo yung rap ni Kendrick, hindi siya yung parang yung yung entrical, yeah. Parang napasimple, no? It's at your door, you know? Yung kay Snoop Dogg. Yung sa kanya, hindi lagi nagra-rhyme, pero pag kinakanta niya, alam mo yun talagang... May bagsak ika nga. Oo, may bagsak. Hindi niya kailangan i-rhyme every last word ng bar, you know? Welcome sa segment namin na usapan ng mga hindi naman hip-hopper pero nag-uusap ng hip-hop. Hindi rin kami rapper pero nag-uusap kami tungkol sa rap. Actually, teka lang hindi daw, pero ako rapper ako nung high school. Hindi ko ba naikwento sa ito, pare? Third year high school ako, kumanta kami ng Life Goes On by Tupac sa school namin. Ano yan? Paano yan, Tal? Bigyan mo nga ako ng sample. Rap battle, pare. Life Goes On. Bigyan mo akong sample, pare. Kahit mga 2 linya lang. Saka na yung pag sa Patreon. Monumento to Baklaran. Monumento. Yung ganun ba yan? Buntags yun. Kubaw. Sa Life Goes On by Tupac. Ano yung kano ng rap
na narinig mo tapos sinabi mo sa sarili mo na, uy puta, ito yung music genre na gusto ko. Ay, pare. Ito talaga may kikwenta ko sa yung talagang for real. For Mm. real, for real. For reals? Like, For reals, pare? For reals? For reals. For real. Okay. Hindi to allegedly. Okay, sige. Ano, cassette, yung anong tawag doon? Cassette ba yan? Yung gano'n? Tangina tol, hindi tayo naglalayo sa edad. Huwag kang magpanggap na mas bata. Ano ba yung cassette? Sino Sa naka... radyo. Hindi sa radyo na piniplay cassette ba yun? Oo, tol. Sabi ko nga sa'yo, huwag ka na Kala ko yung magpanggap, cassette tol. yung malaki lang eh. Na, DVD. ano yung pare? Cassette player yung iniisip mo. Yung nagpe-play ng cassette. Cassette yung cassette tape, pare. Cassette tape. Yeah, cassette tape. Yun nga. Snoop Dogg para next episode. Ulit-ulit ko pa yun pa rin. Rewind ko pa. Ilan taong ka na nun? Grade 5 ako. 11 years old. Ang next episode, grade 5 ka? Talaga? I think so. Yung pem, 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 Ay, pem, pero year 2000 yun eh. Year 2000 yun. Pero nilabas yata yung next episode. Ewan kung kailan. May iba pang version yun, pare. Meron ba? Hindi ko alam eh. Ang narinig, kasi narinig ko yan, welcome to the next episode. What? Nahuli pa ako ni mama nung sinusulat ko yung mga lyrics isa-isa. Ano to yung doggy style? Yeah, yung doggy style, pre. May next episode na pala ang doggy style. Akala ko modern siyang music kasi narinig ko siya, parang si, Dr. Dre pa yung nun. Nagdi-DJ pa nun si Dr. Dre. Ito pare, nakalagay. The next episode is produced by Dr. Dre, fellow Aftermath producer. Man, the song is predominantly samples The Edge by David McCollum. And yung David, yeah, doon yata nagsimula. Doon nagsimula. Pero kailan siya nilabas? Madami rin silang perang sinasayang, pare. Kasi pag year 2000 nga, pre. Ilan taong ka nun? 11 years old. Isa single. 2000. Yeah, 2000 nga. 2000 nga. I knew. Tol, yung nung 5 years old ka, ang napanood mo sigurong rapper nun, yung si Dapalong. Ano ba pangalan nun? Dapalong. Yung sidekick ni Francis Magalona. Si Yo Yo Yo. Si Andrew ilang kilala ko eh. Si Andrew lang. Saka si Prince of Rap, nagagalit si Kuya din pag isabi ko yung Prince of Rap eh. Sino ba Prince of Rap, pare? Para sa'yo. Andre Agassi, pre. Tangina, tol. Ang bangis nun, tol. Bro, dinub siya na Prince of Rap. Tol, he has upload sa kanya kasi yun eh. Alam niya for a fact na good or bad publicity still publicity kasi kumbaga yung kasikatan niya bilang artista nag-wane down na eh. He has to find something na parang Kahit alam niya naaasar sa kanya yung mga tao, okay lang sa kanya. Tol, matagal na naman siyang hated. Maski nung nag-artista siya. Bakit kaya, no? Masyado kasi siyang pogi. Pag masyado kang pogi talaga. Masyadong pogi yata. Masyado ka pa macho. Lahat nasa yun eh. Parang yung mga tira-tira sa amin na punta tapos kinuha mo lahat. So, kami naman dahil nakita ka namin, wala kami naramdaman ko, di puro hit eh. Kami dapat yan eh. Pero gusto ko yung yung diskarte niya kasi yan yung uso ngayon tol. Minsan sinasabi ko nga dapat siguro para medyo magkaroon tayo ng clout, maging heated tayo. Pero ayoko, mga good boy tayo. Yeah. For me, natural ang the better. Siguro pinakauna kong rap pare Francis M. Yung mga Kaleidoscope. Hindi, yung una ko narinig let the sun shine, let the rivers run away. It's just a beautiful day now to play now. While I close my eyes and pray. Ang kanta niya si ang alam ko lang kanta ni Francis, yung mga kababayan ko sa Kaleidoscope. Isa yun sa pinakasikat niya pare, yung Girl Be Mine. Girl Be Mine, Girl Be Mine. Hindi ko alam yan.
Hindi mo alam yun? Kantahin natin yun sa karaoke next time, ha? Yeah. Tol, ano yan, isa sa pinaka-paborito ko. Tsaka yung 3 Stars in the Sun. Ah, yeah, 3 Stars in the Sun. Yeah. Alam ko rin yun. 3 Stars Pero in the Sun. aminado rin ako nung bata ako. Sumakay ako sa hype ni Andrew Inon. Aminado ako na nung bata ako. Hindi ko kinakaya yun. Kasi ano yun eh. Hindi tol, Huwag ka maging-defensive, pare. tol, Huwag ka maging-defensive. kailangan eh. Kasi nagpaliwanag. Kasi walang nagtatanong, nagpaliwanag. Comment down below, guys. Comment down below. Please Hindi. comment down below. Alam mo paano yung ano, yung music na parang nagwo-warm sa tenga mo? Hindi mo mailagan yan, sumakay ka ng bus, Andrew E. Tumambay ka sa tindahan, Andrew E, pare. Sikat na sikat si Andrew. Tangina, may nananaksak nga kung kinantahan lang na humanap ka ng pangit, nanaksak eh. Ganun siya kasi nga, tol. Gusto ko yung kanta niya yun. Gusto Tangina, yung kanta niya. yung evolution na niya from humanap ka ng pangit through parang Banyo Queen. ganito itsura ko pero chick boy ako, yung kinikwento niya yung sex escapade niya. Banyo Queen. Yeah. Yung Andrew Ford, Sa Malate. Alas tol, 7 ng hindi yan yung pinaka unang bastos niya, yung Andrew Ford Medina, pare. Oh? Yung ano yun, bastos yung lyrics na, pare. Oh? Yeah. Pagkakatanda ko, please comment below kung tama ako. Kasi yun yung pagkakatanda ko. Andrew Ford Medina, hindi malinis yung lyrics eh. May mga sexual innuendo. Hindi ko pa narinig yun. Pero kakantayin mo ba yung pre next time sa karaoke night? Kaya na rin yan. Na-turn up lang ako sa rap nung lumabas na yung... Prince of Rap. Hindi pare, yung Prince of Rap, na-appreciate ko pa yun eh. Kasi pag lumalabas sa channel 2 yun, napaka-jive niya pare. Napaka-cool man. Hindi, pero yung lumabas yung Death Threat. Yung ilibing ng buhay ang mga... Napaka-violent. Social lang, galit ka kagad. Ano ba sila rock? Parang rock band? Hindi, sila pare, underground rap, pero yun yung pinanggalingan ng hardcore na rap. Yung hardcore yung lyrics. Anong pangalan? Tangin mo, shit ka! Gano-gano. Anong pangalan? Death Threat, pare. Death Threat. Mm. Ang bangis ng pangalan, no? Tangina, tol. Ano yan, under din sila ng Donggalo Records. Tapos yan, medyo na ako kasi parang parang uber violent tsaka napaka... Alam mo yun yung parang nagtatrive sa hate? Parang hindi... Pero ang lupit ng pangalan, pare. Yung talagang clickable. Oo, putang parang kikidnapping ka tapos sagbay ka na ng ransom, papatayin ka pa rin. Pero lupit ng anong pangalan nun. Kailangan ganun yung mga pangalan natin, pare, sa pad natin. Mga Death Trap, mga ganun. Okay, Ben. O kaya nang lumunok ng Dora Rat Killer. Ayun. Tapos question mark, nang lumunok ng Dora Rat Killer. Pero pagkatapos ng Andre, sino ang ginawa mong sino ang nahanap mong... Hindi kasi yan pare, nung bata ako, nawili ako mag-skateboard. So, doon na yung usap. Nakikinig pa rin ako ng rap, pero mostly parang naririnig ko na yung mga pinapakinggan mga tropa ko. Hindi pare, ano pangalan nito? Beastie Boys. Beastie Boys? You got to fight for your right to party! Narinig mo na ba yan? Parang narinig. New York sila, New York-based punk dati na naging mga rappers. Mga puti. Tapos meron akong tropa, mahilig siya sa mga new metal. Hindi pa new metal tawag pa nung dati, rap metal. Yan yung mga Limp Bizkit, tapos Rage Against the Machine. Doon nag-shift yung yung focus ko sa music. Tapos meron akong kapitbahay. May complete album siya pare ng Sgt. Pepper's and the Lonely Heart Clubs. Tsaka yung White Album ng The Beatles. The Beatles pare. The Beatles. Tapos meron siyang yung mga sinaunang Filipino band, Asin. Ano pa ba? Nakalimutan ko na isa.
parang lalaki yung pangalan pero Filipino band din siya. Fake. Tapos, tapos after that, nailigan ko na yung banda. Kasi ang medyo na-amaze lang ako nun, kumari makikinig ka ng ng sabi nating Black Sabbath. Yung pag pinakinggan mo yung riff ng Black Sabbath, pwede mong kopyahin yung first pero pagka nagre-rip na ng talagang gitara si Tony Iommi, parang na-amaze ako na may mga taong ganong katalentado. Na hindi mo magagaya pag ikaw nag-play. Kasi meron akong tropa, hater talaga siya ng rap, pare. Sabi niya sa akin. Pangalanan mo nga yan. Ay, bagay yan matagal na 'to eh. Ano pa ako nito, second year, third year high school. Pangalan niya si Christian Viola. Hater siya ng rap. Kompleto pa yan, ha? Christian, kung nasa ka man, kung mapapanood mo to. Address. Galing sa'yo to, ha. Peace tayo, ha. Sabi. Ang sabi niya, pare, ganito. Nakikinig ka niyang basura na yan. Ay, hindi naman ganun yung sabi niya. Hindi naman ganun yung pagkasabi niya. Sabi niya, nakikinig ka niyang jolog sa music na yan. Ano lang naman, ang tawag niya pare, parang ang dating mga glorified CD music player. Parang kumukuha ka ng music sa iba't ibang genre, rock, blues, funk, disco, tapos iminimix mo lang sa mixer mo para makakreate ka ng isang beat o kaya isang sabihin natin musical arrangement. Pero walang yung original na pinanggalingan nun, hindi talaga nanggaling siya. Nag-pick up ka lang ng iba't iba. So, parang ang tingin niya para kang DJ. Hindi niya kinukonsider ang mga rapper na musikero. Pero nagkaroon din ako pare ng phase na kung saan yung parang yung alam mo yung parang elitista ka. Pag hindi ka marunong mag-gitara, hindi ako believe sa music mo. Parang gano'n. Kasi sa isip ko nun, maraming singer na kayang gumawa ng profound na lyrics eh. Mas profound pa kumpara sa kahit kaninong rapper. Pero doon ko na-realize nung tumatanda na ako na ang liriko pare, hindi importante yung lalim o kung ano yung pinanggalingan na na parang poetic sense. As long as yung kaya niyang itawid yung message niya, tapos kaya niyang gawin yun in a certain manner na may original touch siya, parang feeling ko yun yung artistry nun eh. Oo, yun yun. Ewan kung mali ako ha. Uniqueness pare. Agree ako nun. Uniqueness kung paano may deliver yung message mo through music. Pero ano to pare? Pag ka ng ganito, alam mo kung bakit yung ibang rapper na umaano pare na-fail sa career nila. Because these are island boys. Tol, lagi mong tatandaan, ang rap kasi sa mainstream music. Idol ko yun, pare. Maski, yung unang labas nila, besides yung attitude itself na ginagawa nila, I like yung kung ano yung business side nung kung paano nila inaano yung career nila. Pero, yung kasi ang problema pag mainstream ang isang music, either good or bad pare, as long as na alam mong tumatabo ng views, tumatabo ng listeners, kailangan mong pangatawanan, kailangan mong gawin eh. Yun din siguro isang downside ng rap music kasi masyado siyang mainstream. Isipin mo pare si Snoop Dogg, yung classification ng music nila. Yeah, pero si Snoop Dogg ng career niya ngayon, pwede siyang hop pabalik-balik. Di ba? Yeah. Pero yung nga sinasabi ko, pre, yung unang career niya, hindi siya pwedeng pang mainstream kasi masyadong explicit yung mga language ang ginagamit nila. Tsaka masyadong malapit sa reality yung kinikwento nila. So, di ba nga yung album nila hindi siya playable sa radio. Pero ngayon kasi medyo na yung mga tao, medyo carefree na sila. So, pwede mo na patugtugin sa radyo. Pero nung pa lang, di pwede. Nagulat niya ako dito, hindi minumit yung mga bad words sa music. Yung atol kagandahan sa isang westernized na modern na mundo. Kumbaga, yung action ng bawat tao, walang kinalaman kung ano yung mga bagay na pinapakinggan mo, bagay na nilalaro mo. Kumbaga, it's your own volition eh. Pag psychotic ka pare,
kaya hindi ka maglaro ng ano, kahit lagi kang nasa church. Kung psychotic ka talaga. Kumbaga walang kinalaman yung ano yung kumbaga yung outer influences. Kaya nga, siguro nagbinibigyan ka ng maliit na inspiration pero other than that there's nothing actually. Kung tutuusin pare yung kagaya ng yung Columbine shooting, yung sinisi nila yung si Marilyn Manson. Parang ano okay given. Yung developing years ba ng mga anak nyo, nasaan yung mga magulang niyan, men? Kumbaga, Nakakulong pa to. yeah. Hindi, patay yung dalawang bata niyan. Binaril nila yung sarili nila. Oh my Tapos silang barilin yung mga schoolmates nila. Oh my God. Babae ba yun? Mga babae? Mga lalaki yun, pare. Dalawang batang lalaki. Oh my God. Talagang pinaano nila yung buong ano, yung buong school shooting. Pero yun din yun eh. Kumbaga parang ano eh. Never mong maririnig na mangyayari rin yun dito sa Denmark dahil kumbaga yung mga magulang, lagi silang ano eh, nakikipag-communicate sa mga anak. Yung mga anak, kumbaga free sila to express kung ano yung personal na feelings nila to. Kay pangit, kaya ano. Hindi yung tungkol sa ano yung hierarchy na sinasabi na ako yung tatay mo, kailangan yung kung paano yung sasabihin mo should be respectful to me. Hindi ganun eh. Kasi pag ganun, yung mga bata nag-iingat sila sa salita nila. Yeah. Tsaka dito kasi ano yung discussion nakikinig, di ba? Parang nagkakaroon ng parang dialogue. So, yung mga tao rito, medyo mas matured sila, per se. Yeah, di ba? Yeah. Tsaka, isa pang pangit, huwag nyo dapat isisi sa mga artist pagka namamaril yung mga anak nyo. Sinyo, gobyerno nyo, putang ano, pwede kang bumili ng shotgun sa supermarket. Gano'n ka crazy yun, men? Tanginang yan. Tapos yung grupo ng NRA segment ni Joe Negativo. Joe. Hindi to anti-American rant. I think ito lang yung kasi hindi yung kasalanan ng Americans, kasalanan yun ng system na under sila eh. Feeling ko ano eh, kung nagkataon na kagaya ng ibang bansa na ang America is parang regulated yung kung paano ka makakabili ng baril. Ang mass shooting tsaka yung shooting ng mga gangs hindi ganun karampant. Pero kung halos 60% ng population mo, tang-inang yan may mga baril, you would expect a lot of shootings, man. Yeah, it makes sense nga naman. Siyempre, the more resource na makukuha nila, so the more crime they can make. Dahil pag alam mo naman yung mga pag desperado yung mga tao pre, o kaya pag mahina yung mentality, di ba? Doon sila influensya ng ibang masamang tao. Hindi kasi yan I think kasi yung culture kasi nila yung alam mo ano yung the wild west nung unang panahon. Hindi nag-evolve. Hindi pa rin nawawala hanggang ngayon eh. I think hindi mawawala yun yung gano'n. Parang Kung ganun pala kasi ultimo police pare trigger happy. Pag hindi ka lumabas ng kotse mo puta nakaganong agad sa Get out of your car, sir. grabe, no? Talagang titirahin ka na agad. Nakaganong agad sa Pinapalabas ka pa lang sa kotse, ha? Ganun talaga dati pa eh. Pero Kung, hindi naman siguro ganun kabulgar, kumbaga. Hindi ka tulad Tol, dati ng brown boy. mas vulgar ngayon, pare, kasi putang na, lumalabas na yung mga Aryan races, eh. Tangina. Panalo na si Trump, may rights na kami mag-exist. Go hit. Taka na pare si Elon Musk eh. Ganun pa yung mukha niya eh. Brotherhood. Holy crap. Kaya alam mo si Kanye West ba? Speaking of that brother. Sabi niya may clothing line ako. Yeah. Puntahan niyo. Ay yung may swastika. Ano nakita ko nga. Yeah. At yun lang yung nasa shopping website niya. Isang damit lang. Sabi ko, why? Hindi kasi feeling ko nakikita na ni Kanye West na nagiging irrelevant na siya. Simula nung ang problema kasi yun yung pinakapangit pagka masyadong malaki ang ego mo tas mahilig kang mag-burn ng bridges. Wala kang Magiging- mapuntahan.
magiging paraya ka, pare, isipin ng mga tao. Hindi ka naman hindi ka naman pwede namin gawing money maker kasi para kang taking time bomb eh. Kung ano-ano lumalabas sa bibig mo. Yan. And then kasi isipin mo tala, forever ng karir mo tinawag kang genius. Paniwalang-paniwala ka, genius ka pa. Na hindi ka naman talaga genius eh. Yes, so happens na yung mga bata, nauuto mo na kung ano suotin mo, sinusuot nila eh. Kung anong music na i-produce mo, pinapakinggan nila eh. Pero to say na kumbaga you're the greatest musician to ever live, I doubt that, man. Ano na nangyari kay Elvis? Ano na nangyari sa Beatles? Ano na nangyari sa Led Zeppelin? Ano na nangyari sa Run DMC, pare? Ano na nangyari sa Salt and Pepper? Ano yun? A rap group nung unang panahon, Salt and Pepper. Salt and pepper? Mm. Ano na nangyari sa iba't ibang magagaling na musician noong unang panahon? 'Di ba? Kumbaga dinuraan mo yung legacy nila. Tas ngayon parang gusto mong bumalik ulit sa mainstream, gusto mong ipakita na extreme ako eh. You have to pay attention. That's a desperate move, you know? And it's a sad thing kasi yung mga tao titingnan lang siya tas hindi na siya pinapansin. Hindi na rin siya pinag-uusapan. Kaya kung mahanap siya ng kalaya natin humanap din ng ganun, pre. Hindi yung problema, pre, kasi although marami siyang pera, hindi siya pwedeng mabuhay sa kung anong meron sa means niya eh. Kasi meron siyang lifestyle eh. Yeah. Nakita mo ba ginawa ang asawa niya sa Grammys, pare? Kumanta? Hindi. Photo op, no? Di ba yung pagpapasok sila, yung parang red carpet? Paggubad ng jacket ng asawa niya, pare, ang suot see-through. Oo nga. Ayan. Pati walang underwear? Wala. I guess, yung asawa mo is also an attention whore. Pero, pero you sold your wife as a whore itself. That kind of make it really, really sad. Hindi nga. No, ando dun siya, pare. Di ba nakita? Paano mo nakitang naked? Tol, sabi ko nga sa'yo, i-download mo yung Reddit. Ang Reddit, pare, ina-upgrade niya halos lahat, pare, kung ano yung trending, man. At dahil dyan, pag-uusapan natin, Chismisang Maton, segment ng Chismisang Maton, Sara Duterte at BBM nag-away. So Sara, sisipain ng Kongreso. Senado, umalma. Totoo ba yan, mga chichismo, allegedly? Tol, 100 something na ang pumirma ng impeachment ni Sara sa Congress. 100 something na congressman. Hindi nga. Ang pumapalag ang mga senators. Kasi, siyempre, pag nailaglag nila si Sara, it's a game of invulnerability. Kasi ang mga Marcos maraming alam na ginawa nila nung panahon ng panahon ng tawag nito ng Duterte administration eh. Siguro yung fear nila na either ilaglag sila o gamitin yung alam nila para mas lalong maging in power ang mga BBM. Doon siguro sila natatakot dahil siguro pag na-empower ang mga Marcoses, ma-expose sila, tanggal silang lahat. hindi sila ma-expose, pare. Kumbaga, yung swing ng power ang magdi-decide ng lahat. Kagaya ulit ng panahon ni Marcos, si Marcos lang. Kumbaga, kung may perang darating, bibigyan ko kayo ng barya. Pero yung bulto akin. Ayaw nila yun, pare, syempre. Si Marcos yung magdi-decide kung magkano yung budget ng Senado. Siguro sila kinakabahan. Kasi pagka umalma sila, itong senator na to, alam mo ba yung panahon ng Duterte to? Ano to eh? Basura to eh. Di ba? Okay, yaman yun sila mga tito natin. Baka mas diba? pa tayo. Pero yan yung isa sa mga trending ngayon. Ang unity, ununified na. Kumanta pa nun si Idol Andrew man. Nandun rin siya? Nung tumatakbo si... Oo, kumanta. Ano ba yung man? Pagkapangulo, Bongbong Marcos, Sara Duterte. May ganun pa na si Andrew. Pa sila? Oo, maaari. First, in the long run,
hindi siya yung first pero in the long run of Philippine history election, yung dalawang tag team nanalo sa isang election. Oh my God. Diba usually ang presidente na nanalo tapos yung vice niya natatalo o yung vice na nanalo yung presidente na natatalo. Diba ganon? Yeah, yeah. In the long run natandaan ko yun dati, nangyari yan noong panahon ni Cory, si Doy Laurel at saka si Cory. Sila yung running mate. Cory Aquino. Wala akong masyadong alam sa presidency history ng Pilipinas kung sino yung running mate na sabay na nananalo. Pero si Doy Laurel tsaka si Cory, si BBM tsaka si Sara. Naisip mo na ba pare kung ikaw yung presidente ng Pilipinas? Anong unang-una? Ay, oo, puta. Unang-unang mong gagawin pare? Ibebenta ko lahat, pare. Lahat na ibebenta mo? Buong Pinas? Tol, tingnan mo na lang pare kung paano pinapatakbo yung bansa natin. Para siyang isang malaking superstore na magsasara na. So, magbigay kayo ng offer, ibebenta ko sa inyo lahat. Ano kasi, isipin mo pag nakaw lahat ng mga politician, isa lang ibig sabihin nun pag na-bankrupt yung country, marami silang pera, marami silang tatakbuhan. Pwede silang pumunta sa Europe, pwede silang tumira sa Amerika. Di ba? So, yeah. Tayong mga walang stock. Walang stock options. You're stuck forever, babe. Oh my God. Yun nga pero mali ba ako? Tama ka dun, pare. Tama ka dun. Kung meron ka ibang comment kung pro hindi ako pro, hindi rin ako Hindi naman, lang to, for entertainment. Pero opinion ko yun, per se. Yung opinion nyo, iba, I respect it. Hindi, mali. Tinatanggap ko na may opinion kayo. Hindi ko nire-respect. Binabawi. Boy bawi. Eto na naman siya. Boy bawi. Tinatanggap ko may opinion kayo, pero hindi ko Like and subscribe, guys. Like and subscribe, ha? Napangiti lang namin. Ano lang yan, personal na hindi dahil sa pro anti-government ako. Wala na lang akong tiwala. Kasi, kasi wala nang pagbabago since dati pa Kahit sino umupo, no? Yeah. Tol, wala kasi akong Wala pa tayong parang Trump. Tol, si Duterte. Trump ba natin yan? Oo, tol, puta. Sinasabi niya lahat ng gusto mong pakinggan In 3 to 6 months, the drugs will be gone. Grabe, no? After 3 to 6 months. Tapos nag 1 year na. Pero siyempre, hindi mo kailangan ng malaking imagination to see na ang monopoly ng drugs sa Pilipinas hawak ng kalaban nilang kumpanya. So, kailangan mong i-eliminate yon para introduce yung monopoly niya. Paano naman titigil sa droga yung Pinas Sila rin ng nagpapapasok ng mga epektos pare. You can't. Hindi mo na makakontrol yung mga yan. Hindi ko nga Pressed 100 plus million people pare. Yeah, in a sense. Usually ang bansang napakahirap diyan nagiging rampant ang drug addiction. Kasi pangpalipas nila wala silang magawa. Tol, pagpasok mo ng eskwelahan, wala kang club, wala kang grupo, meron ka lang mga tropa mo, mga addict din. Di ba? Anong gagawin mo? Hindi ka makapagbakasyon. Kailangan mo umalis. Wala kang option. Umalis ka, puta, wala ka naman pera. Anong gagawin? Mag-drugs ka na lang. Hindi ka makapunta ng Boracay. Naaasar ka pag nakakapanood ka ng YouTube na may pumupunta ng Boracay. Inisip, magshabu na nga lang ako. At yan mga bata, ang origin ng pagsashabu. Dahil hindi sila nakapag-Boracay. Yung mga bata, yung say no. Huwag kayo mag-say no. Pilitin yung pumunta ng Boracay para hindi kayo magshabu. Mag-hiking kayo parang ginawa ni Kuyang Din. Malupit yun. Mag-hiking. From Pampanga to saan ba ito? Pinakadulo ng Pinas. Batanes? Batanes yata.
Taka na, layo nun, pare. Mm. Ano nilakad niya? Nag-ano siya, bus, train, parang gano'n yata. Mm. Nakaabot Eh, siya doon, pare. minsan na, may pagka-weirdo yan si paring din, no? Sa Hindi mo dulo alam kung ano nga yung ng trip. Pinas, sa dulo ng Pinas, binabaya ata siya ng jeep. Nasa dulo na siya ng Pinas. Ng And dagat na, dagat na lahat. shoutout kay paring din, ha. Nag-iisang kakilala ko sa Denmark na may kalapate, ah. The only one. Kalapati, pwede yan. Ah, dinaig mo si Mike Tyson minus sa boxing, ah. Threat niya ngayon. Pero ano, may pag-asa pa rin naman tayo. Kumaga, Hintayin niyo lang si Kuyang Ryan maging hmm, presidente. ano ikaw ba, pag naging presidente ka, anong una mong gagawin? Una kong gagawin, quit. Mag-quit ako first day pala. Quit na ako. Papasa ko na sa'yo kagad, pare. Hindi, siguro sa akin pare mag-o-observe ako kung paano sila nangungulimbat ng pera. Kasi mahirap yung yung gumawa ka sarili mong diskarte tapos meron pala silang gangster rules. Yeah. Di ba? Kung ako siguro, siyempre alamin ko muna kung sino yung hindi ka pwede magpadalos-dalos dyan eh. Tsaka siyempre yung mga ganyan, may mga key player yan. Lagi mong iisipin, sino ba yung mga bilyonary sa Pilipinas na sila talaga yung nagpapatakbo ng bansa? Yan yung mga key player eh. Yung presidente, wala namang totoong power yun eh. Ewan ko lang kay Trump kung may humahawak kay Trump. Sa tingin mo may humahawak kay Trump? Kasi para siyang I don't give a damn. Pero kung ang ano mo nga, kung ang ginagawa mo ngayon sa bansa mo is parang money making business. Sino ngayon yung mga tropa mo? Ba't nakadikit ang mga bilyonaryo sa'yo? Sila ibig sabihin ng pare. Merong, yung kumbaga yung gusto mong gawin money making business yung bansa mo. So, ang mga tropa mo yung mga billionaires. Bibilin pa yung Greenland, no? Ano yan? Ewan ko. Nung nabasa ko yung news na yan, yun yung pinaka super ridiculous kung narinig. Bibili mo yung Greenland. Puta ka na, parang bibili lang ng kotse. Biling Tol, ko nga yan. alam mo ba hindi ako naniniwala? Hindi mo nga ma-resolve yung homelessness ng Amerika, bibili mo yung Greenland. Ano yun, tol? Oo, gano'n. Tapos gusto mong bilhin ng Denmark, tsaka gusto mong kunin ng Canada by force. Grabe. Wala namang ganun sa atin. Mas grabe pa yata yung Amerika ngayon eh. Wala akong nakikita isang tumpok na grupo ng mga addictos na nakalaylay. Yung paa, yung nakatayo, pero yung katawan nakabaluktot. Ganun talaga, pre. You must... Ganun sa Pinas, pre. May nakita ka ng ganun? Na-experience mo na yan? Kasi sa atin, parang addict dilat eh. Alert eh. Tangina, nagtatrabaho pa. Oh, di ba? Hindi siguro, ang ano lang siguro, ang parang sinerte ng bansa natin, hindi kagaya ng ibang Asian countries, hindi sikat sa atin ng heroin. Hindi ba? Pero who knows, pare? Who knows? A couple of years from now. Di ba? Who knows? Wag naman sana, no? Kasi pag tinignan mo, usually, ang heroin, madaling pumasok yan sa Pilipinas, lalo na yung mga customer mo, meron ka ng target customer eh. Yung mga desperado eh. Yeah, pas lang ka nun. Saan hindi nangyayari yung mga yun? Tsaka I think kasi, yun nga rin kasi yung pinakamalaking pagkakamali ng lahat ng ginagawa ng gobyerno ngayon, yung war against drugs. Hindi mo pwedeng labanan ng war against drugs kasi ang addiction, yun eh. Malalang mental sickness yun eh. I think kailangan nilang mag-unahin sa mga pamilya, di ba? Usually kasi pag addict ka, pare, ang family, it's the least of your worry. Hindi, pag bata ka pa lang, start from the scratch, di ba? Punta ka sa buong, sabihin mo yung mga barangay officials mo, ilista tong mga pamilya kung sino pa na yung mga nag-a-addict, may history ng addiction, mga ganyan. Tapos tulungan nila doon.
Sabay i-educate nila yung mga tao, maging open from sa maliit na komunidad muna. Di ba? Kasi doon ba Yeah, start eh. that could help, pero ang 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 problema kasi doon pare, ano, walang may pakialam sa ganun. Mas madali sa kanilang pumatay ng addict kaysa resolbahin yung mental problem. Yun nga, pero Usually kasi tatanungin mo rin bakit nga ba nagdadrugs yung mga tao? Hindi naman siguro dahil masarap talagang mag-drugs eh. Ano bang tinatakasan nitong mga to? yun nga Diba? yun nga eh. Yun nga yung kaya kailangan magsimula sa kasi yung itong mga addictus na nasa previous addictus or like hindi Mm. man sila mababago eh, mahirap na eh. Oo, tol. Some of them can, di ba? Pero Mm. mag-i-start ka talaga sa next, generation na papalit sa addictus na yun. Mm. Kung ako yung presidente, ganun gagawin ko. Isa-isahin ko yung mga city. Hindi naman ako pupunta physically, pero syempre yung mga galamay natin. Mm. Start small, sabay mag-experiment para dun. Maybe it will work, maybe not, di ba? And I think din kasi yun din yung pinaka-pangit na pag addict ka kasi, yung stigma ng addiction parang nakadikit na sa pagiging kriminal eh. Mm. Yung dapat mo na yung nire-resolve eh. Kailangan tanggapin mo ng taong to may sakit talaga to. Mm. Yung kumbaga, yung control niya sa buhay niya, wala na eh. Umiikot na lang yung buhay niya sa kailangan kong ng pera para makascore ako ngayon. Ganun lang lagi. Yung kumbaga, sabi ko nga, nakakalimutan mo na yung pamilya mo, nakakalimutan mo na yung realidad. Kasi, hook ka na eh. Nahook ka na. Kumbaga, pero syempre, hindi natin gagawin yon kasi mas madali nga bumawa ng mga addict. Psych! Subscribe guys. Pero tama naman si Kuya Jake doon. Yung nga lang din kasi mahirap pagka may nakakapit na stigma ng criminality. Pero kung i-imaginein mo rin kasi, hindi mo kailangan ng drugs para maging kriminal eh. Sabihin natin yung isang example, yung pulis na namaril ng Maglola. Ay, oo. Grabe yun. Hindi yun nagda-drugs, men. Kumbaga kasi lagi nating titingnan ang mental health problem. Hindi lang yan hindi lang yan dahil sa nagda-drugs ka eh. Dahil yan sa kung anong ano ba tawag to? Takbo ng pamumuhay natin ngayon. Ang takbo ng pamumuhay natin ngayon is uber complicated na kumbaga hindi siya natural para sa atin. Na parang siguro. Yeah. Sipin mo ba dito na lang na ang iniisip na maraming tao dito sa buhay natin dito sa Denmark na parang maalwa tayo. Everything is peachy, di ba? Pero hindi nila nare-realize minsan may pagkakataon na nagigising tayo sa gabi, hindi tayo makatulog dahil iniisip natin, paano ko babayaran yung bayarin kung ganito, wala akong pera. Saan ko kukunin yung di ba? Yung nagkakaroon ka ng anxiety. And to think parang nung bata ka, hindi mo naman problema to. Tapos inintroduce na lang sa'yo, ito yung katotohanan ng buhay. You have to accept it. Kailangan ganito yung gawin mo. Parang, bakit? Hindi naman ako nag-agree rito. Di ba? Tol, yung usapan na pangit pakinggan, pero totoo, pag nagtatrabaho ka, yung kumpanya, binibili niya yung buhay mo eh. Kasi ang nilalaan mo ron oras eh. Pinakamababang trabaho mo ron, 7 oras. Sinasabi nila, you have to be productive on that 7 hours. Pero sa isip ko, pag nandoon ako, sinasayang ko yung buhay ko, maraming bagay na pwede kong gawin. Na pwede ako makahangout kasama yung anak ko. Pwede ako makahangout kasama yung asawa ko. Gumawa ng something na much more parang may passion ako. Pero hindi ko magawa kasi nagbabayad ako ng bills. May ginagawa akong productive. Di ba? Air quote. Kumbaga nung pag tinatanong ko sarili ko, nung bata ako, hindi ko problema to. Paano ko naging problema ngayon to? Sinong hayop pa nag-introduce sa akin ito? Para swerte pa rin tayo nandito tayo sa DK. Hindi ko masabi. Ikumpara mo, pare. Hindi ko masabi, pre. Hindi mo masabi. Totoo lang. Ako nung
pagpunta ko dito, talagang feeling ko, home, parang ganun kagad eh. Alam mo yun, yun ang na-feel ko kagad. Tapos lalo na nagkaanak ako. Sabi ko, Dito? it's like, this is home, parang gano'n. Siguro kaya rin yung mindset ko parang nag-switch na rin nung nandito ako. Nag-aral na ako, alam mo yun, inano ko na lahat. Para dito na ako magbe-base, parang gano'n. Parang it's so, pero may word bang homey? It's so homey and cozy. Para sa akin. Hindi, meron, ang pinupunto ko lang is, itong inintroduce na buhay natin, this is something na na parang create lang naman natin per se. We can do much better pero walang may gusto. Alam mo yun? We could, parang ang porsyento ng mga bilyonaryo sa mundo, sabihin mo nang nasa 1%, totoo siguro sinasabi nila na 1% lang. Isipin mo yan, ganun lang kalitang may hawak ng buong yaman ng buong mundo. Tapos ang may hirap, tayo yun. 99%. Gano'n kaya ka-unfair yun? Di ba? Ang sinabi nila, masyado tayong nabulag dun sa salitang yung ang tawag nila is ng capitalism is free market. Dahil nilagyan nila ng free. Di ba? Ay, free? Free yung market? Without even thinking, hindi siya fair. Di ba dapat fair market? Pero sabi nga nila, life is unfair. You have to accept. Bakit ko kailangan accept? Bakit mo kailangan accept na life is unfair? Sinong gago ang nagpersa sa akin yan? Sinong gagong yun? Ang daming pera nun ngayon. Oo, tol. Sila yung mga... Kasi sila naikinabang sa sinasabing life is unfair. Hindi mo kailangan umiyak kasi life is unfair. Ganun talaga ang buhay. Tangina lahat ng bagay na to, gawa-gawa natin. Sasabihin mo, unfair ang buhay? Fuck you, man. Yeah. Sino ba nagsabi dati na, okay, ikaw ang mamumuno sa land na to, di ba? Mga conqueror lang naman, doon lang naman nagsimula lahat ng mga yan eh. Siguro dahil napaka-complicated species natin, complicated ape nga ang tawag sa atin, na nung panahon ng tribo-tribo tayo, alam mo yun, sa pangangailangan natin ng lugar na mas maraming pagkain, tapos maraming babaeng pwedeng lahian, so kakangkira natin yung kabilang tribo. Yeah, ganun. Hanggang sa naging complicated na, okay, ngayon, nakangker ko na halos lahat ng tribo, kailangan nilang maniwala na may totoong power ako. Teka, sabi ng Diyos, hari daw ako. Okay. Pero alam mo sa India, ang lupit lang sa India, pare. May mga isang parang bata na kamukha niya yung parang God nila, parang gano'n. Descendant daw siya ng God. Tangina, parang ginawa siyang king. Nakita lang sa street. Ginawa siyang king immediately, pare. Immediately. Kakaiba. Ganun naman nung unang panahon. Parang... Ngayon to. 2024, 2025. Ano kasi tradition nila yan, pare. One of the oldest civilization ng India, pare. Mas nauna pa sila sa Amerika. Mas nauna pa sila sa... alas kasabayan nila ang civilization ng China. Pero grabe, Parang... grabe yung paniniwala nilang ganun kahigpit. Lahat, pati foreigner, pare, dinayo. Can you imagine, pare, ang Chinese civilization tsaka ang Indian civilization nag-span over 6,000 years. Oh my God. Sipin mo, pare, 5,000 ang nilampas mo bago kay Jesus Christ. That's great. Yung nga nakapagtaka, That's... opinion ka lang to, Kung unahan ko na. Wag, kung i-hate nyo ako, it's fine, pero wag masyadong brutal na ita. I think, of all the places na kung saan dapat pinanganak si Jesus Christ, bakit sa Stone Age na desyerto na kung saan iliterado yung mga tao, hindi marunong magbasa, ang mga sheep herder sila, ba't siya pinanganak? Bakit hindi si China, pare, na may mathematics? Nagbabasa sila ng mga stars. Meron silang literature, pare. Bakit hindi doon? Who knows? Di ba? Who can ever know that question, pare? Parang sinulat naman yung buhay ni Jesus. Oo, pero nung unang panahon, ilan lang yung marunong magsulat nun? 10 tayo, isa lang yun .
Siya lang yung nagsusulat nun eh. So, ang gagawin niya, ay susulat ko. Kung anong gusto ko sulat, puta, ako lang yung nagsusulat eh. Maaari. Kasi kung meron man, siguro na napasa hanggang sa naiba yung kwento. Yeah. Ganun eh. Kasi yung mas ngayong panahon ng mga Vikings, na kung saan ang mga Vikings hindi rin sila marunong magsulat. Mm. Marunong sila magsulat sa rune, pero mga simpleng letters lang yun. Mm. Kasi matagal bago sila naging literate magsulat eh. Pero ang istorya nila, yung mga saga na sinasabi. Yan ang gusto kong topic, Mm. pare. Ano to pare? Introduction sa susunod natin topic. Pare, Yung nagpapampo yung dugo ko pag yung Viking. Kasi gusto ko yung history nila, pare. yung mga saga na sinasabi. Ano yun, magkikita tayo sa isang hall, inom tayo ng mead, tapos kakantahin natin yung mga heroes, yung mga adventure ng mga heroes. Ay, wag mo na ubusin yan, pre. Yan yung istorya ng kung paano lumaganap ang istorya ng mga Viking. Through oral kinakanta, ikinikwento. Pero nung unang panahon din naman ganun din tayo nung panahon ng mga yung mga sinaunang tao na nakatira sa cave pare. Maghahadol tayo sa fire tapos magkikwento yung parang head leader na ang apoy na nasa harap ninyo ay galing sa isang bulalakaw. Ang bulalakaw. Topic yan, pre. Diba? So, ano yan it's a part ng ano natin ng identity natin as a human, yung stories and mythology. Kahit hindi siya logically na totoo, pinapaniwalaan natin kasi yung mythology is much more interesting than the real life eh. Hindi, pero yung Viking, at least yung Viking is Totoo. For real. Ayan ang topic natin kasi nag-aaway sila, pre. Then, saan ba galing yung mga real Viking? Herning o Copenhagen? Hindi, Swedish, Norway, or Denmark, di ba? Yan yung mga... Ang pinaka-successful na Viking, Danish. Yan yung lahi na pinanggalingan ni Ragnar Lothbrok. Ito na, ang talino talaga ni Kuyang Ryan scientist. Ito kagad yung yung kagad yung yung pangalan si Ragnar Lothbrok. Lothbrok. Alam niyo ba yung Bluetooth nyo? Yung Bluetooth sign? It's a rune. Galing yan sa dating hari ng Denmark. Si Harald the Bluetooth. Harald the Bluetooth. Sinabi na. Yan yung isa sa kauna-unang hari ng Denmark. Si Harald Bluetooth. May kapatid si Yellow Teeth. Si Gingivitis Yellow Teeth. Same ba yan? Kailangan natin talakayin yung Viking. Magandang episode to, pare. Magandang episode to. I know, pero medyo mahaba siya. Maghanap tayo ng famous historia ng mga Viking, pare. Meron akong kilala pero I doubt na mag-guess siya rito sa natin, sa pod natin. Try mo ba? Try mo na. I doubt. Don't doubt it. Pero FYI, pare, pupunta ako ng Odense bukas. Week Thursday. Sa aming mga bata. Pupuntahan namin nandun daw yung bahay ni Jose Anasen. Yeah, maganda. Maganda actually. Meron doon bar pare, ang bar niya. Ang pinakasikat dito, ang Freddy Aguilar version namin dito. Kim Larsen. Si Kim Larsen, yeah. Yan ang patay na siya ngayon. Na bad trip intro yung estudyante ko, sabi ko, nagpapatugtog ng Kim Larsen. Ano ba yan? Paano mo nga yung pang bading na? Dinaralaw ko lang. Tapos sabi ko, mas magaling pa si Rasmus Seebach dyan, tsaka si Lois Graham. Wala, mediocre lang yan si Kim Larsen. Bro, what you doing? Don't say that. Kasi ganun siya lagi. That's my opinion. Pag may sinasabi ako, ginamit ko ka sa kanya, na bad trip. Ano kasi yan pare? Yan yung Freddy Aguilar ng Denmark, si Kim Larsen. Ano siya, folk song singer. So,
Yeah, meron doon bar na nung hindi pa siya sikat, doon siya nakatira sa taas ng bar na yun, tapos tumutugtog siya sa baba pag gabi. Ano siya, lalaki na may malaking bunganga. Ito nga. Sobrang laki ng bunganga niya. Tapos nung namatay siya, may pila, ang haba ng pila, tapos puro mga batang malalaking bunganga. Mga anak niya sa labas. Hindi nga. Joke. It's a joke. Like and subscribe. mga nakagano, no? Pa! Guys, like and subscribe. Ito yung pawang entertainment. Yeah. Okay, may isa. Mahal yung patis. Okay. Kuya Jake, do you want to sign us out? Bago kung saan pa mapunta tong kwentuhan natin. Bago ba tayo ma-flag? Bago ba tayo ma-plug at ma-cancel? Yun ang next episode namin ni Kuya Ryan is tungkol sa mga Viking. At tatalakayin natin yan. At Yeah. mag-iimbita kami, sana, matuloy, isang expert sa mga history ng mga Viking. Maybe may kilala ako si Dr. Dean eh. May history, nagbabasa rin ng history si... Matindi yung kilala ko, si Professor Vladimir Vlads. Ayan, puta. Pwede yan. Si Professor Vladimir. Yan, Vladimir. Pero, yeah, yun ang next episode namin at pare, kailangan nating maghakot ng maraming subs. Kailangan tayong subscribe and comment. Like, Yeah. share, everything. And follow, please. And follow. Ay, sa lahat ng social media namin, yung Facebook, actually may TikTok na rin kami. TikTok. Kaso pagbukas nyo, edits ko yung gumagano. Ako lang siya subscribe. Yes. Kailangan ko lang iputulin to kung saan napupunta. Baka pumunta pa yung edits ni Kuya Ryan sa bunganga ni Kim Larson. Kaya, kailangan namin bitawan kayo at see you next episode. See you guys on the next pod. Salamat. Salamat, Kim Larson. The best. Good night, yo.